Thank you, Brother Angel. At ito naman para kay Brother Romer, sabi niya dito ni Sis Margie Senas. Bro Romer, good eve po. Ask ko lang, possible bang walking possessed ang anak ko? Kasi may imaginary friend daw siya nung bata pa siya. Lagi daw niya kasama nung bata pa siya. Tatlo daw din malabo yung mga mukha. Bro Romer? Okay po, so sabi niya, posible bang walking possess? So, hindi tayo mag-conclude kaagad na walking possess ba yan, yung anak mo kasi merong imaginary friends. Depende po yan. Kasi yung possession, ano po yan, permitted po yan ni Lord. Hindi po yan, kahit na may mga doorways yung yung tao, may mga doorways. So, bakit hindi possess? Kasi hindi pinirmit ni Lord. Kaya nga, yung anak mo, open ang psychic abilities niyan. It's either, yung dahil sa kapag-anak ninyo na albularyo, for example, nagpa-practice ng occultism, mas grabe, grabe kasi yung epekto ng occultism sa buhay ng isang tao. Hindi lang yan simple, napakagrabe po yan. So, ah, yan ang kailangan po dyan. Mas maigi na idulog ninyo po doon sa Office of Exorcism kung meron naman kayong alam sa spiritual battle niyan, paano yan iproseso yung anak ninyo. So kayo na po ang magproseso kasi dito sa Office of Exorcism, ganun ang ginagawa namin. Once na makadulog sila dito ng once, pababalikin namin ng after 1 month or 3 weeks. Bakit? Kasi meron tayong process of disappropriation. Yung seven deadly capital sins, i-conquer po yun sa pamamagitan ng mga virtues. So, tinitingnan namin yan, ini-interview, may mga grades yan bago maidulog doon sa exorcism kay Padre, solemn exorcism. So, yung sa'yo, meron tayong renouncement sa occult third eye kasi posible na meron, kasi kapag ka i-close mo ang psychic abilities ng anak ninyo, tapos hindi talaga ma-close, doon pa rin, posible yan na nandun sa inyo, mga magulang, ang doorway. Kasi meron tayong pasyente dito, hindi lang isa, dalawa, tatlo, kundi marami na kino-close yung psychic abilities ng anak nila pero hindi na-close. Bakit? Kasi ang doorway nandun sa papa. So, diniliverance natin yung papa, yung demonyo nag-react. Sabi ng demonyo, huwag niyong pakialaman yan si pinangalanan, Tatpulano, kasi grabe yan, ang occultism yan. Meron niyang habak, meron niyang orasyon, hindi pa niyan sinurrender. So, ganon. Nagsasabi talaga yung mga demonyo. So, nandun sa inyong pamilya, pinaka-importante kayo lahat, hindi lang yung isa. Kasi kapag ka yung nanay at tatay pala, kapag ka nagkasala sila, anong nangyayari? Nawawala ng protection ang buong pamilya. So kapag wala ng protection yung buong pamilya, hindi na kayo protected doon sa grasya ng Diyos dahil sa kasalanan ng nanay ninyo at tatay ninyo. Maano yan, meron yang epekto doon sa mga anak. Mag-open yung psychic abilities, merong depression, merong anxiety, hindi mo na makakausap ng matino. Ah, maglilid yan maglilid yan ng delikado po 'yon kapag maglilid ng suicide. Kaya nga sa mga magulang, dapat ninyong tandaan na nakasalalay sa inyo ang proteksyon sa inyong mga anak. Kasi once magkasala kayo ng mortal sin, prone na po talaga yung mga anak ninyo sa atake ng demonyo kasi nawala yung protection. Kaya yung mga nanay na under yung under nila yung mga asawa nila, curse po 'yon. Delikado po 'yon. Tapos yung mga tatay na ina-under din yung ina-under din yung asawa, parang walang hindi hindi siya responsable sa pagiging ama niya. Curse din yun. Meron nga nangyari dito na dinala ng asawa niya yung yung asawa niya dinala dito sa Office of Exorcism kasi sabi niya, Father, na ano to, possessed to, baka walking possessed to yung asawa ko. Tapos sabi ng
asawa, hindi naman ako walking process kasi masakit kasi yung paa, nahihirapan na maglakad yung asawa niya, yung lalaki. So sabi ng babae na possess yan, kaya ang nagkakaganyan yan. Nung diniliberance yung diniliberance yung lalaki, yung asawa niya, biglang nag-react yung asawa. So hindi pala yung lalaki ang possess, ang asawa pala. Bakit? Anong dahilan yung bakit na possess? Kasi grabe mangander. Inaandar niya yung lalaki. So yun, tandaan ninyo kapag kayong mag-asawa, wala na talaga kayo sa proper na pag-alaga doon sa mga anak ninyo, sa pamilya ninyo. Yan, delikado ma-open din ang psychic abilities ng mga anak ninyo. Kaya nga sa mga pamilya, nanay at tatay, dapat talaga merong love sa bawat isa. United kayo. Kasi kapag kayong family is united, hindi talaga makakatouch yung demonyo sa inyo. Kaya nga, sabi nga doon sa Fatima, yung sa Seer, si Sister Lucia, yung talaga, yung battle talaga is between the families. Yun, gusto na agawin ng demonyo at sirain yung pamilya. Bakit? Kasi yun ang pundasyon din kung bakit magkakaroon ng bukasyon yung mga holy priests, holy sisters, holy nuns. Kasi kapag kayong pamilya talaga wala sa grasya, yun, baka mag-create yan ng yung mga bukasyon na pabigat sa simbahan. Kaya kailangan talaga na matuto tayo kasi yun ang pinaka-atake ng demonyo ngayon ng pamilya. Meron tayong renouncement sa solemn renouncement ng closing of occult third eye. So, na-post po natin yan sa FB. Please, na lang, share. Kasi kapag iniisa-isa ko na kayo, mga sumadidrain tayo, no? Kasi ang dami din mga pasyente din pumupunta dito, pinaprocess namin. Ayun, pinapagawa namin sa kanila more on assignments, more on sa kanila. Personal, huwag tayong mag-rely doon sa team. Ang pinaka-importante, kasi meron tayong authority na pagpalayas ng demonyo, mga nanay at tatay, makinig kayo, meron kayong authority na magpalayas ng demonyo. Hindi lang si Father, hindi lang si kasi meron ako mga pasyente na possess, grabe ang possession pero walang pare. Anong ginawa? Ini-empower natin yung pamilya. Bakit pumayas yung demonyo? Kaya nga wag nating limitahan yung kapangyarihan ng Panginoon. Kasi grabe yung kapangyarihan ng Panginoon. Huwag natin limitahan na si Father Darwin lang, si lang talaga makakapalayas nito. Hindi kayo na pamilya. Makakapalayas kayo ng demonyo. Takot yung demonyo kapag nandun kayo sa sanctifying grace. Kaya yung mga anak ninyo, i-preserve ninyo yung mga bata. Alam ninyo, yung mga anak ninyo na hindi pa umabot sa age of reason, grabe yung sanctifying grace niyan. Kaya nga pagka umiyak yung anak ninyo, tumatakbo ang demonyo. Bakit? Kasi preserve sila sa sanctifying grace. Nawawala yan kapag ka nasa age of reason, kapag ka nagkasala ng mortal sin. Kaya nga yun ang pinakamaganda doon sa baptism na natanggap natin sa simbahan. Kasi grabe yung sanctifying grace yun, mapipreserve yun. Kaya nga yung mga anak ninyo, huwag ninyong yung paiyakin na hampasin, gano'n. Wag, hindi. Kapag kayong anak ninyo, yan, umiyak yan dahil gutom, mga ganyan, takot yung demonyo yan. Kasi sabi ni Padre Pio, no, kapag kayong mga bata pala, pagkatapos na mabinyagan, takot na takot ang demonyo sa kanila. Kasi living saints sila eh. Yung mga bata na wala pa sa age of reason, living saints sila. Kaya nga, i-preserve natin yung anak natin, turuan natin kung ano ang pinaka turo ng simbahan hanggang sa matakot na sa Diyos sa paglaki niya. Kaya yan ang kulang ng pamilya. Hindi tinuturuan yung anak. Natuto lang yung mga anak natin doon sa katekista, sa eskwelahan. Hindi nyo tinuturuan. Kahit na yung yung paghanggang sa paglaki natin, kinder catechism lang ang naintindihan natin. Doon lang sa eskwelahan. Kaya nga mayroong punto por punto para matuto tayo, para magkaroon tayo ng foundation sa pamilya. So yan, i-renounce. Nandun yan sa natin. Tapos yung mga occultism niya, ikumpisal.
tapos yun, mamuhay sa kabanalan. At saka kayo ang mag-deliverance sa anak ninyo kasi kayo makakapalayas ng demonyo. So yun lang sagot natin, Bro Vicente Milian.